The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ng isang santong popular at malapit sa puso ng maraming mga Katoliko. Ito ang kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina, o kilala natin na Padre Pio. Isang banal na pari na Capuchino na namatay noong September 23, 1968 at ginawang santo ni Pope John Paul II noong 2002. Kaya si Padre Pio ay isang santo na hindi malayo sa ating kaalaman, karanasan, at gayon din hindi malayo sa ating mga pinagdadaanan. Sapagkat si Padre Pio ay isang pari na nagpagaling ng maraming may sakit. He did not go out of his convent in San Giovanni Rotondo. Hindi naman siya nagmisyon sa iba't ibang kontinente o bansa. Ngunit ang kanyang pagiging pari ay ginugol niya sa panalangin. He would often describe himself, "I am just a Franciscan who tries to pray." He is just a priest trying to pray for the people, for those who are in need. Yun ang unang lagi niyang sinasabi tungkol sa sarili niya. Kahit na nga binigyan siya ng stigmata sa kanyang kamay at tagiliran, Padre Pio suffered for so much of his life and for so long because of this stigmata, na minsan na hindi na nga siya makabangon, hindi na siya makapagmisa ng maayos, pero patuloy ang kanyang paglilingkod, bagamat siya'y nakibahagi sa sugat ni Jesus sa kanyang kamay at tagiliran. At si Padre Pio ay bagamat hindi nakalalabas ng kumbento, nakikinig naman sa mga kumpisal, sa napakahabang pila ng mga tao na nais mangumpisal sa kanya. Mga 16 na oras araw-araw ang kanyang gugugulin sa kumpisalan dahil sa dami ng mga tao na nais pumunta at humingi ng payo sa kanya, humingi din ng panalangin. And Padre Pio would often tell the people who would come to him, "Pray, hope, and don't worry. God is merciful. He will listen to your needs. Pray, hope, do not worry, because worry is useless. You just have to believe that God is merciful." Itong payo ni Padre Pio ang isang bagay na pwede nating panghawakan sa panahong ito. Pray. Palagi ang magdasal, sapagat sa panalangin, doon tayo lumalakas. Si Padre Pio, halos buong araw nagdadasal. Wala siyang magawang ibang bagay maliban sa kumuha ng lakas sa panalangin sa gitna ng maraming mga pangungutya din sa kanya. Marami din siyang mga katulad ni Mother Teresa
marami din ang hindi natutuwa sa kanya. Pero patuloy lang siya sa kanyang ginagawa sa araw-araw. Pray, hope, sapagkat ang sabi niya sa mga tao, ang pag-asa naman ay hindi galing sa atin o sa ating kakayanan o katalinuhan. Ang pag-asa ay magkaiba o iba sa lakas ng loob. Ang lakas ng loob galing sa tao, pero ang pag-asa galing sa Diyos. So we don't give up, not because we are strong. We don't give up because there is hope. Hope in God who never abandons us, who is always merciful. Pray, hope, and do not worry. Yun ang lagi niyang sinasabi sa mga tao, huwag kayong mag-alala. Worry is useless. Ang Diyos ay mahabagin. Alam niya ang iyong pangangailangan at hindi niya tayo pababayaan. So for all of us here who are suffering and who are getting desperate, the reminder of Padre Pio, pray. Huwag tumigil sa pagdarasal. Hope, huwag tumigil sa paghingi ng tulong sa Diyos at pag-asa na galing sa Kanya. And do not worry. Do not worry too much because it is just useless. Learn to trust in the Lord. Maraming mga pinagaling si Padre Pio hanggang ngayon at humingi tayo sa misang ito na sana sa kanyang panalangin, sa kanyang paminintuho sa Panginoon, tulungan niya tayo sa ating pinagdadaanang pandemyang ito. Many of us are getting hopeless, suffering, in pain, sick, and we ask the intercession of Padre Pio, pray for us, give us hope, and continue to give us the inspiration not to worry. Because in the end, through Padre Pio's intercession, we come to believe that indeed God is merciful. Sa misang ito, hilingin natin ang panalangin ni Padre Pio na tulungan tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, lalo tigit ang mga may karamdaman. Let us ask for healing through Padre Pio's intercession.